Mga papers na dapat ibibigay ni breeder or ni seller kasama ng ibon kung tayo po ay bibili. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating munting channel Olen Avery at iba pa. So ang pag-uusapan natin sa topic na ito ay regarding po kung ano bang mga dokumento na ibibigay ni seller na at ni breeder kung tayo ay bibili ng ibon. Dahil marami tayong mga kahabi na naguguluhan pa sa pagbili ng ibon at kung kailangan pa itong i-rehistro. Katulad ng tanong ng ating kahabi na si Jerry Cruz. Tanong ko lang po, ano-ano po ba ang dapat ng mga papers na ibinibigay ni seller? Wala po kasi akong idea eh. Thank you po. So yun, ang gusto nating ibahagi sa kanya, yung mga dokumento na kailangan matanggap ng bibili ng ibon na para hindi na siya problema sa mga requirements sa pagpaparehistro naman ng ating mga kahabi sa DENR. So ganun din po yung katanungan ni Kentenes Canilla. Tanong ko lang po, idol, kailangan pa ba ng papers pag nag-aalaga ng Indian ringneck? Yes po, kahabi. Kasama po ang Psittacula crameri. Ito po yung tinatawag na Indian ringneck o yung ringneck parakeet. So, kailangan po, pag bibili tayo nito, ay merong kasama mga papers or mga dokumento. At kailangan din po itong iparehistro sa DENR para mapahintulutan tayong mag-alaga at magparami ng ganitong uri ng ibon. At yung pangalawang tanong niya, ano po mga kailangan sir para makakuha ng permit sa DENR? So yun po ang ating naisibahagi sa ating mga kahabi na hindi pa nalalaman ang mga requirements or mga dokumento na kakailanganin natin para makapagparehistro at maaprubahan tayo ni DENR. Ang CWR ay isang special na permit na ibinibigay sa mga individual or organisasyon may kapasidad mag-alaga ng buhay ilang. Ito po yung mga wildlife species. Upang makakuha nito, kinakailangan nilang patunayan na sila ay may kakayahang mag-alaga ng mga hayop sa isang ligtas at tamang pasibilidad at may sapat na pondo upang manatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga hayop. So sa pag-aalaga dito natin mga kadi, kailangan meron tayong sapat na pondo dahil ang mga ibon na ito ay mahaba po ang kanilang lifespan. So kailangan din po natin yung kanilang mga pangangailangan sa ating pag-aalaga. Ayon sa DENR, mahalaga ang mga permit holder ay ibinibigay alam ang status ng kanilang permit at ang kalagayan ng buhay ilang sa kanilang kustodiya. Isinasagawa ito dahil walang itinakdang expiration date ang CWR na inisyu ng DENR alinsunod sa Republic Act 9147 or yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. So, ano nga ba ang ating mga kakailanganin or kailangan na ibigay ni breeder or ni seller sa atin? Una-una po, ang mode of acquisition. Ano po ito yung mga mode of acquisition? Ito po yung deed of sale, official receipt, sales invoice, deed of sale, yes, deed of donation, at saka yun po ang kailangan. So kahit alin po rito sa lima, isa lamang po ay pwede na ibibigay ni seller. Pangalawa po, kailangan po ng local transport permit o yung tinatawag na LTP. At meron pa kung sa CWR tayo mag-acquire kahabi, photocopy ng CWR holder ng nagbebenta sa atin at isang government ID. Ganun din po, pag kailangan natin, pag tayo ay mag-apply naman sa DENR, government ID nating buyer, ating ipoprovide. At
Yun po ang kailangan makuha natin sa sa seller or sa breeder na magbebenta. Yung ibang region kailangan pa ng health certificate. So ang magpo-provide po nito mga kahabi ay ang si breeder or si seller. At kailangan pa ito ng inspection certificate na manggagaling naman sa DNR. Kasi bago nila aprubahan yung ibon na inyong ibebenta, bago mag-aprubahan ang ng LTP, ay i-inspectionin muna ng Enforcement Division yung species na inyong ibebenta. So kailangan meron ding inspection certificate, ika nga. So yun po ang mga kailangan na papers na kailangan natin makuha or makasama sa pagbili natin ng ibon. Dahil ito naman po yung requirements naman para maiparehistro naman natin sa DENR itong ating mga nabili na ibon. So kung maaari, meron itong leg band yung ating mabibili or serial number. Mahalaga ito dahil ID number ng bawat ibon na kailangan mag-reflect sa papel. So kung ano po yung nakasulat doon sa ring band ng ibon natin, dapat din po yung magre-reflect sa papel or sa dokumento para hindi po mag-confusing ang DNR na bakit iba yung sa leg band tapos iba yung sa papel. So yun po ang kailangan nating maitama or matingnan, masuri mabuti. Tapos paalala, walang ID number at leg 1, pwede ma-deny ang CWR application natin. So yun po ang napaka-importante na siguraduhin mong protektado ang iyong alaga at sumusunod ka sa batas or sumusunod tayo sa batas para hindi po tayo mahirapan sa pag-a-apply. So, paalala para sa mga kahabi natin na mag-ibon, may obligasyon tayong sumunod sa batas. Dahil para mapahintulutan tayo sa pag-aalaga at sa pagpaparami. Mag-ingat lagi sa pakikipag-transaction. Illegal po talaga ang pagbebenta ng walang permit. Wala po tayong magagawa. Yun po ang nakatakdang batas ng DENR. So, nasa sa atin na po kung paano tayo sumunod, paano tayo tumugon. So sa mga kahabi natin na gustong tumalima sa tamang proseso sa pagbili ng ibon, sa mga papers na dapat ibibigay ni seller, so yun po ang napaka-importante, yung mood acquisition, LTP, health certificate, at saka inspection certificate. Kung makakabili tayo sa mga wildlife farm permit holder or permittee, may nag-i-issue sila ng mga certification. So yung certification po, nandun na po yung detalye, yung pangalan ng farm at yung detalye ng ibon. Nandun po lahat ang mga ibig sabihin yung information ng ibon na ating naabil. So yun po ang napakahalaga, yung mga dokumento para naman maiparehistro natin sa DNR. So yun po mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan sa mga papel, sa mga papers na dapat ibibigay sa atin ni seller or ni breeder. Kasama po ito sa pag-abil natin ng ibon. So package po ito dapat sa pagbili natin ng ibon. Mas mabuti na kumuha ng permit para sa mga ibon natin. Yun po ang napaka-importante for violation of Section 27, Paragraph E, Trading of Wildlife, at Paragraph F, Possession of Wildlife Species, RA 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So, hope mga kabi, meron tayong mga natutunan. At kung nagustuhan nyo to, yung ganitong pagbabahagi ng mga kaalaman patungkol po sa buhay mag-ibon. At sa mga kahabi natin, mga nagtatanong, shoutout ko sa inyo, Kahabi Jerry Cruz, Quintines Canilla. Hope meron tayong mga
nakabahagi at nalaman nyo po yung mga kakailanganin natin or ibibigay ni breeder or ni seller pag tayo po ay nag-avail ng ibon. Kung nagustuhan nyo ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Ole Legery at iba pa. So nais ko rin pong i-shoutout ang mga kahabi natin na patuloy yung masuporta. Mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si Kahabi Jaiho. Maraming po salamat sa resulta ng ating DNA sa ating Red Factor Sun Conure. Si Kahabi Dennis Evangelista, shoutout po. Si Louis Alcantara Pulong, shoutout po sa iyo Kahabi. At si Jayan Tyler Gatchalian Perez, shoutout po. Si Cesar de los Reyes, shoutout po Kahabi. Si Cyril Profeta, shoutout po Kahabi. Si Maranan Marlon, shoutout po. Si Kahabi Victor Aguila. Si Kahabi Merlin Abang. Si Kahabi Letlet 65. At last but not least, si Kahabi Mirna de la Cruz. Maraming po salamat sa inyong suporta. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman, pag tayo ay mag-avail ng ibon, kung ano pang mga papers na dapat ibibigay sa ating seller at ni breeder kasama ng ibon. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!